Hindi pa man nakababangon sa hagupit ng bagyong Pablo nitong Disyembre. Muling nalubog sa baha ang maraming lugar sa Davao Region dahil sa matinding pagulan. Mula sa Catil, Davao Oriental, may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, maraming bahagi ng Davao del Norte, Compostela Valley at Davao Oriental ang nalubog din sa flash flood. Yan ay kahit pa hindi pa lubusang nakakabangon ang mga lugar na ito sa hagupit ng bagyong Pablo noong nakaraang buwan. Hindi pa kami nakakalayo sa Davao City sa pagbiyahe namin sa Magdamag, kitang-kita na ang epekto ng flash flood. Halimbawa, sa isang daan sa Barangay 48 sa Carmen, Davao del Norte, pansamantalang natigil ang ilang sasakyan dahil ang tubig umabot na sa highway. Sa kilometer 48 naman sa Madaom, Tagum City, tuyuman ang highway, baha naman sa looban. Lagpas taon taas ng tubig kaya ang ilang mga residente tulad ng isang nakunan namin sa isang restaurant hindi makalabas dahil lumubog at nasira ang isang maliit na footbridge sa pagitan ng restaurant at ng highway. Maging ang checkpoint ng DNR hindi kalayuan sa kainan, inabot din ng tubig. Ang forest ranger na si Danny Pintuan inabutan kong wala ng pang-itaas at basang-basa. Nilaway daw niya ang nasa 10 metrong distansya ng checkpoint sa highway na lagpas taon na ang taas sa gitna. Samantala sa Barangay Bangkerohan sa Montevista, Compostela Valley, agaw pansin ang ilang mga residenteng nagtayo ng mga tent sa gitna ng highway. Malaking peligro lalo't hindi nailawan ng bahaging yon ng daan pero wala raw silang ibang magagawa lalo't nagsimula na raw umakyat ang tubig sa kanila mula pa kaninang alas 7 ng gabi. Habang lumiliwanag naman, mas lalong nagiging malinaw ang perwisyong ng delubyong ikinubli ng dilim. Sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Barangay Sibahay sa Boston, Davao Oriental, animoy mga talon ang rumaragas ang tubig mula sa bundok na sinamahan ng mga malalaking tipak ng bato. Tila sinundan namin ang paglalakbay ng tubig dahil pagdating sa Barangay Taytayan sa bayan ng Katiil, dito na bumulaga sa amin ang malakas na agos ng umapaw na ilog. Ang tulay na ito ay nilagyan pa ng mga iron sheet ng mga taga 67th Infantry Battalion para lang marating ang iba pang mga binahang lugar. Pagdating namin sa Barangay Alegria papuntang Barangay San Vicente, mataas pa rin ang tubig sa kalsada. Binahari ng mga palayan at ang lakas ng agos pwedeng tumangay ng sino mang dadaan. Tanging army truck lang ang pwedeng dumaan sa lugar. Pero kwento sa amin ng mga sundalong nandito rin kahapon para maglikas ng mga pamilya, bumaba na raw ang tubig sa lagpas taong taas nito kahapon. Pagdating sa Barangay San Vicente, pakay ng mga sundalo ang mga pamilyang inilikas sa bunkhouse na ito na ang pinakamataas na bahagi ng barangay. Kailangan silang ilikas lalo't kung magtutuloy-tuloy ang ulan, baka abutin din ng baha ang bunkhouse. Pero saglit nagkaaberya ang rescue. Ang truck kasing nagdala dapat kahapon sa mga pamilya sa poblasyon na lubog sa mababang bahagi ng daan. Sa taas daw kasi ng tubig kahapon, nahirapan ng mga rescuers sa pagtansya sa daan. Matapos sa may isang oras, nahila din ang truck at nadala rin ang mga pamilya sa Katiil Elementary School. Hindi pa rin daw na mabura sa isip ng mga taga rito ang hagupit ng bagyong Pablo. Alaalang sinariwa lang daw ng delubyo. Pero masakit man daw ang nangyari sa kanila, tanging pananampalataya ang nagpapalakas sa kanila. Rafi, sa kabuuan tansya ng mga sundalo, nasa 200 pamilya o humigit kumulang 800 katao ang inilikas nila dahil sa flash flood. Bumababa na raw ang tubig sa mga apektadong barangay sa Baybay, San Antonio, Alegria, San Vicente, Taytayan, bahagi ng San Alfonso at San Rafael at Mainit. Pero importante pa rin daw ang paglikas dahil kung magtutuloy-tuloy ang ulan, malaki pa rin daw ang posibilidad na maulit ang flash flood. At yan muna mga pinakasariwang balita mula rito sa Katiil, Davao Oriental. Balik sa Rafi. Maraming salamat, Dano Tingkungko.